Hindi ko talaga makakalimutan yung unang buwan ko sa Saudi. Minsan, kapag napapapikit ako ngayon, parang ramdam ko pa rin yung amoy ng bahay nila. Yung may halong cleaning chemicals at luma na carpets. Yun yung amoy na sumira sa pananahimik ko. Yun din ang amoy ng takot na dumikit sa akin. Tawagin niyo na lang po akong Maricel, 29 years old, taga Bicol. Una kong lipad papuntang Saudi noong 2018. Simple lang ang pangarap ko, makapag-ipon, makapagpaayos ng bahay at matulungan ng pamilya ko. Hindi ko naman inakalang mapupunta ako sa sitwasyong halos ikamatay ko. Pagdating ko sa Riyadh, nakakakaba na agad. Tahimik ang lugar pero mabigat sa dibdib. Pagdating ko sa bahay ng amo ko, akala ko mabait sila. Sa unang linggo, oo. Pero sa sunod, iba na. Doon nagsimula yung hirap ko. Sa una, kakayanin mo pa. Pagod, pero normal. Pero pagdating ng ikalawang buwan, nagsimula ako magkasakit. Una, lagnat. Tapos ubo. Tapos parang hinihingal na ako kahit nagwawalis lang. Isang gabi, halos manghina na ako sa init ng katawan ko. Akala ko maiintindihan nila. Pero imbis na papahingahin ako, narinig ko pa yung amo kong babae. Yala, finish, no sick. Hindi ko talaga makakalimutan yung tono. Para bang bawal magkasakit. Para bang kasalanan ko pa. Kahit nanginginig ako, pinagawa pa rin nila lahat. Kusina, baba, taas, plancha, pati paglalaba. Hindi nila ako dinala sa doktor. Kahit isang paracetamol, wala. Ni hindi nila tinanong kung kaya ko pa. Araw-araw, pinipilit kong bumangon kahit parang umiikot na yung paningin ko. Pero alam mo yung mas nakakatakot? Yung mga gabing halos mawalan na ako ng malay. Pagkapasok ng ikatlong buwan, mas lalo pang lumala ang lagay ko. Halos hindi na bumababa ang lagnat ko. Pero kahit ganun, hindi nila ako tinatantanan. Isang umaga habang nagwawalis ako sa sala, nahilo ako. Hindi ko namalayan na napahawak ako sa dingding para hindi matumba. Doon nagsimula ang nightmare ko. Narinig ko bigla yung yabag ng amo kong babae. Pagtingin ko, nakakunot na agad ang noo niya. Why stop? Sigaw niya. Hindi pa ako nakakapagbaliwanag. Sinampal niya ako. Malakas. Tumama yung ulo ko sa gilid ng cabinet. Ramdam ko agad yung kirot at parang uminit yung pisngi ko. Hindi ako makapagsalita sa sobrang gulat. Pero hindi doon natapos. Habang nanginginig pa ako, hinila niya ang braso ko. Yung tipong halos matanggal. At itinuro yung kusina. Clean, quick! Lazy woman. Sabi niya. Hindi ko alam kung alin ang mas masakit. Yung braso ko ba o yung pakiramdam na parang hindi tao sa harap nila. Kinagabihan, mas malala. Habang nagluluto ako, napaupo ako saglit kasi ang bigat na ng dibdib ko. Nakita niya ako. Hindi pa siya nagsasalita pero alam ko na. Hinampas niya yung likod ko gamit yung hawak na maliit na kahoy na panghalo. Umangat yung t-shirt ko at ramdam ko yung pamumula ng balat ko. Hindi ako nakareact, wala akong lakas. Sa isip ko, kapag hindi ako tumakas, baka hindi na ako makauwi ng buhay. At saka pa nangyari yung bagay na hindi ko makakalimutan. Yung pasimpleng siko niya sa tagiliran ko habang naglalakad siya sa likod ko. Hindi ko alam kung sadya o hindi, pero ramdam ko ang sakit. Parang sa isip nila, pwede nila akong saktan dahil wala akong kalaban-laban. Doon na ako nagdesisyon. Kinabukasan, maaga silang umalis, yung mag-asawa. May pupuntahan daw silang kamag-anak. Naiwan lang yung panganay na anak nila, pero tulog pa. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Sobrang lakas, parang kakawala sa dibdib ko. Kinuha ko agad yung maliit kong bag.
Wala na akong ibang gamit. Nilagay ko yung cellphone kong luma na halos tago ko sa loob ng unan. Pagbukas ko ng pinto ng maliit kong kwarto, sinilip ko muna yung hallway. Tahimik. Hawak ko yung sapatos ko. Hindi ko muna isinuot. Ayaw kong marinig ng anak nila. Pagdating ko sa main door, nanginginig yung kamay ko habang iniikot yung lock. Pag-click ng pinto, dahan-dahan kong binuksan hanggang sa tama lang para makalusot. Paglabas ko, saka ko sinuot yung sapatos ko. Habang tumatakbo palabas ng gate, hindi na ako lumingon. Hindi ko na inisip kung may CCTV ba o nakikita nila ako sa cellphone nila. Basta tumakbo lang ako, diretso, kahit sumasakit yung tagiliran ko. Hanggang sa makarating ako sa kanto na may maliit na tindahan. May isang kabayan na lalaki na nakatayo roon na nag-aayos ng boxes. Hindi ko na napigilan, para akong nabagsakan ng mundo. "Kuya, tulungan mo ako." Yun lang ang nasabi ko bago ako tuluyang mapaupo sa lupa. At doon nagbago ang buhay ko. Hindi ko alam kung paano ako huminga ng normal pagkatapos ng lahat. Pero isang bagay ang sigurado. Kung hindi sila umalis ng umagang yun, baka hindi ako nakaalis ng bahay nila. Pagkaupo ko sa gilid ng tindahan, umikot pa yung paningin ko. Para akong lalagnatin ulit. Pero yung kaba, grabe. Kasi alam kong anytime, pwedeng tumawag yung amo ko. Pwedeng lumabas yung anak nila at makita akong wala na. Lumapit yung kabayan na lalaki. Driver pala siya ng delivery. "Anong nangyari sa'yo?" Tanong niya, halatang nagulat sa itsura ko. Namamaga yung pisngi, pula yung braso at nanginginig ako. Hindi ko na kinaya. "Kuya, ayoko na bumalik. Sinasaktan nila ako." Tumingin siya sa paligid, tapos tinakpan niya yung mukha niya na parang nag-iisip. "Halika, dadalhin kita sa accommodation ng mga kabayan. Mabilis lang, bago ka pa nila hanapin." Hindi ko siya kilala, pero sa sitwasyon ko, wala akong choice kundi magtiwala. Pagpunta sa accommodation, sumakay kami sa maliit niyang van. Sobrang kabado ko habang umaandar yung sasakyan. Iniisip ko baka may CCTV sa labas ng bahay. Baka matrace nila yung pag-alis ko. Baka hulihin ako. Pero nung naramdaman kong lumalayo na kami, parang medyo nawawala na ang bigat ng dibdib ko. Pagdating namin sa accommodation, may mga kabayan na nag-aalmusal pa. Pagpasok ko, halos sabay-sabay silang napatigil. Halata siguro sa itsura ko na may nangyaring hindi maganda. Pinaupo nila ako, binigyan ng tubig, at saka ako dahan-dahang nakapagsalita. Kuwinento ko lahat, simula lagnat, pananakit, sampal, palo, pati yung pagsakal sa akin na hindi ako makahinga. Namilog yung mata ng isa pang kabayan. "Day, report natin yan. Hindi ka babalik doon. Hindi ka na dapat bumalik doon kasi pag bumalik ka pa doon, may hindi na magandang mangyayari sa'yo." At doon sila nagdesisyon. Tumawag sila sa embassy. Yung isang kabayan, may kilala raw sa embassy. Tinulungan nila akong tumawag. Kinabahan ako habang nagsasalita kasi parang naririnig ko pa rin yung sigaw ng amo ko sa loob ng utak ko. Pero mabait yung nakausap namin. Sinabihan nila ako na mag-stay muna ako sa accommodation at wag nang bumalik sa bahay kahit mag-message ang amo. At ayun nga, hindi pa lumilipas ng 2 oras, sunod-sunod na yung tawag sa phone ko. Number ng amo ko. Kasunod yung voice note na Arabic na galit ang tono. Pero hindi ko na binasa at pinakinggan. Hindi ko na sinagot. Yun yung unang pagkakataon na napil kong safe ako kahit sandali. Kinabukasan, dumating yung 2 staff na Pinoy mula sa embassy. Sinakay ako sa may sasakyan nila. Habang nasa gitna ng daan, tumingin ako sa bintana. Yung mga building, yung street lights, yung mga bakanting kalsada. Iba yung pakiramdam kapag alam mong hindi ka nababalik sa lugar na pinagmalupitan ka. Pagdating sa shelter ng embassy,
Doon ako unang nakakain ng maayos. Doon ko rin nakuha yung kapayapaan na matagal ko nang hinahanap. Sinuri nila yung pasa ko. May mga kuha silang picture for documentation. Habang kinukunan, hindi ko mapigilang umiyak. Para bang lahat ng sakit na tinago ko, doon na lumabas. Pero ngayong nasa loob na ako ng embassy, wala na silang magagawa sa akin. Inabot ng ilang linggo ang proseso. Papeles, exit visa, interview. Pero masaya ako kasi araw-araw kasama ko yung ibang Pinay na kapareho rin ng pinagdaanan ko. Doon ko na-realize na hindi pala ako nag-iisa. Noong araw ng lipad ko pa uwi, nanginginig yung kamay ko habang hawak yung boarding pass. Pero hindi na yun takot. Halo na siya ng tuwa at pagod na gusto nang matapos. Paglapag ko ng Pilipinas, paglabas ko ng airport, hindi ko na napigilang umiyak. Ramdam ko yung hangin na hindi mabigat. Ramdam ko na wala nang sisigaw sa akin. Wala nang tatama na sampal o palo. Wala nang takot na gigising sa umaga. Tinignan ko yung langit at sabi ko sa sarili ko, buhay pa ako, nakauwi ako. At doon natapos yung pinakamadilim na kabanata ng buhay ko. Hindi dahil nakalimutan ko, kundi dahil nakawala ako. Sa mga kapwa ko Pinoy sa ibang bansa, mag-iingat kayo palagi dyan. Lalo na yung mga kapwa ko OFW. Alam kong hindi madali ang buhay dyan sa pang-araw-araw, lalo na malayo tayo sa pamilya natin. Kaya hiling ko na ligtas kayong makauwi sa Pinas. Hanggang dito na lang po Sir Dave. Kung sakali pong mapili itong kwento ko, maraming salamat po. More power sa PNT Stories at mag-iingat tayong lahat palagi. Hindi ko malilimutan yung amoy ng hangin paglabas namin ng syudad. Yung parang tuyong lupa na may halong alikabok. Yun yung araw na dinala ko ng amo ko sa gitna ng disyerto. At hindi ko pa alam noon na yun din pala ang magiging daan ko para makaligtas. Tawagin niyo na lang po akong Arbel, 32 years old, taga Batangas. Driver ako sa Saudi, mahigit 1 taon na akong nasa kanila. Sa una, kaya naman ang trabaho. Pero pagdating ng mga huling buwan, dumoble ang oras ko sa biyahe. Araw-araw, halos 18 hours akong nagmamaneho. Minsan nga nakaidlip ako saglit sa manibela at sinigawan ako ng amo ko na parabang wala akong karapatang mapagod. Tiniis ko kasi bawat padala ko sa Pinas, may kinakain ng mga anak ko. Hanggang sa isang araw, inutusan niya akong sumama sa kanya papunta sa private rest house nila sa disyerto. Wala akong tanong, trabaho ko naman. Pero nung papalayo na kami ng papalayo sa syudad, parang may bumibigat sa dibdib ko. Tahimik siya sa likod habang nakapon. Ako naman, pilit nilalabanan ng antok at pagod. Pagdating namin sa rest house, pinark ko yung sasakyan. Ang init, ang tahimik. Wala kang maririnig kundi hangin at malalayong tunog ng buhangin na parang umahampas sa pader. Sabi niya sa akin, "Wait in the car." Yun lang, tapos bumaba siya. Pero alam ko yung ugali niya. Kapag nagtagal yun sa loob, ibig sabihin, aabutin ng oras. Habang nakaupo ako, nakapikit yung mata ko. Nanginginig pa yung braso ko sa pagod. Saka pa ako nakaramdam ng kaba na hindi ko maintindihan. Yung tipong parang may mangyayari. Hindi ko alam kung bakit, pero may instinct akong nagsabing, "Arbel, oras mo na. Kung hindi ka gagalaw ngayon, di ka makakalabas ng buhay." Parang ganun yung naiisip ko. Hindi pa ako tumatakas noon kahit kailan. Pero yung araw na yun, ibang takot yung naramdaman ko. Sobrang tahimik ng disyerto. Naririnig ko yung tibok ng dibdib ko. Naririnig ko rin yung yabag ng amo kong papasok sa loob ng rest house. At sa unang pagkakataon, sa loob ng mahigit 1 taon, napaisip ako. Kung aalis ako ngayon, walang makakaalam.
At doon nagsimula ang plano ko. Yung pinakang mapanganib na desisyon na nagawa ko. Pagpasok ng amo ko sa loob ng rest house, ilang segundo lang ang lumipas bago ako nagdesisyon. Hindi na ako nag-isip, hindi na ako nagplano. Tumakbo agad ako sa likod ng sasakyan. Binuksan ko yung maliit na compartment sa likod kung saan minsan niya ako pinapakuha ng tools. Swerte, nandun pa yung lumang water bottle ko. Nakakalahati na lang ang laman. Yun lang ang meron ako. Wala akong pagkain, wala akong pera, wala ring direksyon. Pero isa lang ang alam ko, hindi na ako babalik sa kanya. Dahil alam kong pag tumagal pa ako, pwede niya akong saktan. Dahan-dahan akong lumayo sa sasakyan. Tinitignan ko yung pinto ng rest house, baka biglang bumukas. Pero tahimik, walang kahit anong tunog. Nang makalayong mga 20 metro, tsaka ako tumakbo ng mabilis. Parang mababali yung tuhod ko sa bigat ng pagod ko, pero hindi ko ininda. Yung sikat ng araw, tirik na tirik. Yung buhangin, parang nakakasunog ng talampakan kahit nakasapatos ako. Pero ang pinakamasakit, yung paghinga ko, parang hinihiwa ng init yung ilong ko. Parang matutuyo yung lalamunan ko sa sobrang uhaw. Sa kalagitnaan ng pagtakbo ko, napatingin ako sa paligid. Walang kalsada, walang puno, walang tao. Desyerto lang kahit saan ako tumingin. Pero kahit ganon, mas pipiliin ko na yon kaysa bumalik sa bahay na punong-puno ng sigaw at pagmamaliit. Hindi pa lumilipas ang 1 oras ng paglalakad at pagtakbo, ubos na yung tubig ko. Pakiramdam ko, nagdidikit-dikit na yung dila ko sa sobrang uhaw. Tinitignan ko pa yung takip ng bote, tapos inuga ko. Baka may natira pa kahit patak, wala. Kaya inupo ko yung sarili ko sa gilid ng buhangin. Mali pala, sa init ng lupa, parang naluluto yung puwet ko. Tumayo agad ako kahit nanginginig na yung tuhod ko. Habang naglalakad ako, bigla akong naisip, Arbel, baka dito ka na matapos pag titigil ka. Pero nagpatuloy ako sa paglalakad. Ayokong tumigil. Baka sakaling hanapin nila ako at makita ako. Inisip ko yung mukha ng 2 anak ko. Yun ang nagbibigay ng lakas. Maya-maya, lumabo na yung paningin ko. Hindi ko na mapokus yung paligid. Para akong lumalakad sa isang lugar na walang dulo. Tapos naramdaman ko na umikot yung ulo ko. Tapos naramdaman kong umiikot yung ulo ko. Parang lumulubog yung buhangin sa paa ko. Hanggang sa hindi ko na kaya. Nanghina yung tuhod ko at bumagsak ako sa buhangin. Hindi ko na maalala kung ilang minuto o oras akong nakadapa doon. Pero bago ko tuluyang mawalan ng malay, narinig ko ang tunog na hindi ko inaasahan. Mabagal na ugong ng sasakyan. Parang papalapit. Parang umaandar sa buhangin. Tinry kong tumingin, pero isa lang ang nakita ko. Isang puting sasakyan na dahan-dahang tumitigil malapit sa akin. Kinabahan pa ako kasi baka amo ko yun. Pero bigla ko nawalan ng malay. Pagmulat ko, nasa loob na ako ng sasakyan. May malamig na hangin mula sa aircon. At may 3 Pinoy na nakatingin sa akin. Bro, buti na lang nakita ka namin. Akala namin manikin ka sa gitna ng buhangin eh. Sabi nung isa habang binibigyan ako ng tubig. Ininom ko yun na parang unang beses kong nakatikim ng tubig sa buong buhay ko. Saka lang ako nakahinga ng malalim. Tinanong nila ang nangyari sa akin. Pinaliwanag ko. Nagtaka rin ako kasi bakit sila napunta ron. Sabi nila, may dineliver lang daw sila sa isang rest house. Ang naisip ko, baka dun sila nag-deliver sa bahay ng amo ko. Kaya siguro nung pabalik na sila, nakita nila ako. Dinala nila ako sa accommodation nila, pinakain, pinagpahinga. Kinabukasan, tinulungan nila akong tumawag sa embassy. Pagkatapos ng 2 araw, kinuha na ako. Hindi ako pinabalik sa amo ko. At doon nagsimula yung proseso ng pag-uwi ko. Sa madaling salita, nakauwi ako ng ligtas, Sir Dave.
At dito sa Pilipinas, nagnegosyo na lang ako at hindi na bumalik sa Saudi kahit kailan. Hindi ko talaga malilimutan yung araw na yon. Ako nga pala si Daniel, 26 years old, taga Cebu. OFW ako sa Riyadh. Driver ako sa isang maliit na kumpanya. Sa trabaho, okay lang naman. Pero sobrang init ng araw. At puro buhangin ng hangin na tumatama sa mukha ko. Alam kong kakaiba ako sa iba dito. Walang bigote, walang balbas. Mukhang baby face pa. Sa simula, inisip ko, cool lang yun. Walang halong takot. Pero noong araw na yun, doon ko naramdaman na iba ang mga mata sa paligid ko. Habang naglalakad ako pa uwi mula sa trabaho, may napansin akong 3 lalaki. Hindi nila binabago ang direksyon, pero halatang nakatingin sila sa akin. Hindi ko sinasadya na tumingin ulit sa kanila. Pero lagi silang may pwesto sa gilid. Sa simula, inisip ko, okay lang, baka nagkakamali lang ako. Pero habang lumalapit sa intersection, hindi lang basta nakatingin. Tila sinusundan ako sa bawat galaw ko. Yung kaba sa dibdib ko, parang lumakas, parang may nagbabadyang panganib. Huminto ako saglit sa isang tindahan para bumili ng tubig. Sila rin huminto rin sa malapit, pero hindi sila bumili. Tumingin ako ulit at alam kong tinitignan nila ang bawat galaw ko. Parang nakikita nila lahat ng ginagawa ko. Nakauwi ako, pero alam kong hindi lang sila nagkakatuwaan dahil sinusundan nila ako. Sa bahay, pilit kong iniwasan ang bintana. Hindi ako makatulog. Yung kaba sa dibdib ko parang hindi nawawala. Pinilit kong isipin na baka coincidence lang. Pero sa loob ng sarili ko, alam ko, hindi lang coincidence. Kinabukasan nung pauwi na ako galing trabaho, mabigat na agad yung pakiramdam ko. Hindi ko na alam kung paranoid lang ba o talagang may masamang mangyayari. Pero habang naglalakad ako pa uwi, ramdam kong may sumusunod ulit sa likod ko. Paglingon ko, sila ulit, yung 3 lalaki. Mas mabilis silang naglalakad ngayon. Mas diretso ang tingin. Parang may balak na hindi maganda. Pinilit kong bilisan ang lakad ko. Pero habang papalapit ako sa kanto, bigla silang tumakbo at hinatak ako sa madilim na parte. Walang tao, walang ilaw, puro pader at tambak ng basura sa gilid. Doon na ako kinabahan ng todo. May humawak sa braso ko. May pumipilit itulak ako papasok sa iskinita. May isa pang nag-block sa daan ko para hindi ako makatakbo. Narinig ko na lang yung boses nila at hindi ko maintindihan lahat. Pero klaro yung tono. Hindi maganda, hindi biro. Baby face, sabi nung isa habang nakahawak sa bewang ko. Tumaas agad ang balahibo ko. Napaatras ako pero wala na akong pwesto. Sinalya nila ako sa pader at doon ko nalasahan yung alikabok at takot. Hinihimas nila yung braso ko. Tinutulak ako pababa at pinipilit akong ipiit sa sulok. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Wala na akong lakas, wala akong kakampi at sobrang dilim ng paligid. Ramdam ko na nagpapatuloy pa yun. Wala nang makakapigil. Habang hinuhubaran ako ng isa, biglang may tumunog na sirena ng pulis sa dulo ng kalsada. Hindi ko agad nakita, pero may liwanag ng flashlight na biglang tumama sa kanilang 3. May narinig akong sigaw ng pulis. Hey! Hey! Nagulat yung 3. Nagkatinginan sila, tapos mabilis na nagtakbuhan papalayo. Hindi ako makagalaw. Nanginginig pa rin ako. Humahabol yung hininga ko. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Lumapit yung 2 pulis sa akin.
Tinanong kung okay lang ako. Hindi ako makapagsalita agad. Parang natuyo yung lalamunan ko sa takot. Pero tinulungan nila ako tumayo. At nang makita nilang OFW ako, mas naging maingat sila. "Come, we take you home," sabi nila. Hinatid nila ako pa uwi. Dahan-dahan lang ang sasakyan nila. At doon ko lang naramdaman na ligtas na ako kahit papano. Pagdating sa bahay, tinanong nila kung may kasama ako. Sabi ko, wala. Mag-isa lang ako. Pag-alis nila, napaupo lang ako sa sahig. At doon tuluyang pumasok yung totoong takot. Yung realization na isang segundo na lang, baka kung ano nang nagawa nila sa akin. Hindi ako makatulog buong gabi. Yung hininga ng 3 lalaking yon, ramdam ko pa rin sa batok ko. Yung hawak nila, ramdam ko pa rin sa braso ko. Pero matapos yun, Sir Dave, hindi ko na ulit sila nakita at nakapagtrabaho na ako ng payapa, pero may kaba pa rin at lagi na ako nag-iingat sa bawat pag-uwi ko sa gabi. Hindi ko akalaing darating ako sa puntong matatakot akong umuwi mag-isa. Dati, normal lang ang lakad ko pa uwi. Isang mahabang eskinita, isang street lights, tapos tahimik na kanto papunta sa bahay namin. Pero nagbago lahat nang nagsimula siyang lumitaw sa buhay ko. Ang pangalan niya, Arman. Isa lang siyang customer sa cafe kung saan ako nagtatrabaho. Tahimik, awkward, pero lagi siyang nakatingin. Akala ko noong una, mahiyain lang siya. Hanggang sa napansin kong araw-araw na siyang naandoon. Hindi umiinom ng kape agad. Minsan, 1 oras lang siyang nakaupo, tapos nakatitig sa akin, nakangiti. Yung ngiting hindi ko gusto. Hindi ko siya pinapansin. Iniisip ko, baka nagko-cool down lang bago pumasok sa trabaho. Pero isang araw, sinundan niya ako palabas ng cafe. "Uuwi ka na?" tanong niya. Nagulat ako. Hindi ko alam kung paano niya nalaman ang schedule ko. "Oo sir, tapos na rin po yung shift ko." Tumango siya, pero hindi umalis. Habang naglalakad ako, ramdam kong nasa likuran ko siya. Hindi ko alam kung nagkakataon lang o talagang sinasadya niya. Nang tumingin ako sa side mirror ng isang nakaparadang tricycle, nakita ko siyang nakadistansya pero diretsong nakatingin sa akin. Kinabukasan, may dumating na maliit na paper bag sa counter. Walang pangalan. Sa loob, isang stop toy na maliit na pusa. Cute sana, pero nagduda ako kung kanino galing. At may nakasulat sa note, "Para sa'yo. Bagay sa'yo ang ganito." Tapos sa dulo ng note, letter A. Kinabahan ako. Walang ibang A na kilala ko sa cafe maliban sa kanya. Sinubukan kong hindi seryosohin. Pero tuwing break ko, nandun siya. Tuwing closing shift ako, lagi siyang nakaabang. Minsan sa labas, minsan sa may gilid ng iskinita, minsan sa may street light. At dumating yung araw na nagsimula na akong matakot. Pagkalabas ko ng trabaho, napansin kong nakapark yung motor niya sa mismong harap ng shop. Hindi siya naka-helmet, hindi siya nakangiti. Nakatayo lang siya, nakasandal sa motor at nakatitig sa akin na parang may alam siyang hindi ko alam. Hindi ako nagsalita, diretso lang ako sa paglalakad. Pero narinig ko siyang sumunod. Sinusundan ang bawat hakbang ko. Pagdating ko sa iskinita, mas lalo akong kinabahan. Sira ang isang street light, yung pinakang dulo, yung malapit sa amin. Umihip ang malamig na hangin. "Alam mo, matagal na kitang gusto." Narinig kong sinabi niya mula sa likuran ko. Hindi ako lumingon. Humigpit ang hawak ko sa bag ko. Tapos narinig ko ang hakbang niya.
Mas mabilis, papalapit. Paglingon ko, nandun siya, nakangiti ng hindi normal. Yung mata niya, iba na. At doon ko na-realize, hindi na ito simpleng paghanga. May mali, may masama. At ako ang target niya. Nang makita kong papalapit siya, parang hindi na katawan ko yung gumagalaw. Parang utak ko na lang ang sumisigaw habang ang paa ko ayaw gumalaw. Pero nagsalita siya at doon talaga ako nanlamig. Hindi ka na makakatakas. Hindi ngayong gabi. Mahina pero puno ng gigil ang boses niya. Hinawakan niya ang braso ko. Mahigpit, parang gusto niyang ibaon ang daliri niya sa balat ko. Napasigaw ako, pero tinakpan niya agad ang bibig ko. Naamoy ko pa yung hininga niyang amoy sigarilyo. Huwag kang maingay. Matagal ko na tong hinihintay. Nagpumiglas ako, pero malakas siya. Pilit niya akong hinihila papasok sa madilim na bahagi ng iskinita. Doon sa bandang sira ang ilaw, doon sa walang nakakakita. Pakiramdam ko, nasabog ang dibdib ko sa kaba. Nanginginig yung kamay ko, habang pilit kong sinusuntok ang dibdib niya, ang braso niya, kahit ano, kahit saan lang makatama. Pero hindi siya bumibitaw. Tapos narinig ko to, yung boses niya. Nagagalit na. Kung di mo ko pinag-aasikaso noon, di sana tayo aabot dito. Doon ko na naramdaman ng sobrang takot. Hindi lang dahil sa plano niya, kundi dahil may galit siya na matagal nang tinatago. Napalingon ako sa paligid. Walang tao, walang dumadaan. Kahit tricycle, wala. Kaming dalawa lang. Doon na ako naging desperado. Naghanap ng kahit anong paraan. Doon ko napansin yung maliit na bato sa may sahig. Hindi ko alam kung paano, pero nagawa kong makawala saglit. Siniko ko siya sa tagiliran. Tumama rin ang siko ko sa tadyang niya. Nagulat siya. Nabitawan ako. Tinamaan ko siya ng bato sa braso para makakuha pa ng distansya. Doon siya nagalit talaga. Anong? Sumugod siya ulit. Pero ngayon, medyo malayo ako sa kanya. Nakasigaw ako ng sobrang lakas. Tulungan niyo ako! Tulong! Yung sigaw ko, rinig na rinig sa buong iskinita. Parang nagising yung mga nasa loob ng bahay. May nagbukas ng bintana, may nagbukas ng ilaw, may tumawag. Ano yan? Pagkakita niyang may sumisilip na, mabilis siyang umatras. Hindi niya natapos ang mura niya. Tumakbo siya ng mabilis. Ako, naiwan ako sa gitna ng iskinita, nanginginig, halos mahulog sa sahig dahil sa panghihina ng tuhod. May lumapit na mga tao, may nagtanong kung okay lang ako, may nag-alok ng tubig, pero hindi ko sila masagot ng maayos. Puro hikbi, puro luha, puro nandito siya, hinawakan niya ako. Susundan pa ba ako? Puro ganun lang yung sinasabi ko. Pero sa isip ko, isa lang ang malinaw. Kung hindi ako sumigaw, kung walang kahit isang tao ang nagising, kung nagkamali lang ako ng isang segundo, wala na sana ako ngayon. Nagmulta daw si Arman, sabi ng polis. Wala raw silang sapat na ebidensya noon para ikulong siya ng matagal. Pero hindi ko yun nakalimutan. Lumipat kami ng bahay, nagpalit ako ng trabaho. At hanggang ngayon, hindi pa rin mawala yung trauma ko sa lalaking yun. Tawagin niyo na lang po akong Cesar, grade 11 student. Ordinaryong estudyante na ang pinakang malala ko lang sanang iniintindi ay projects at quiz. At pagod sa klase. Pero noong isang gabi, may nangyari na tumatak talaga sa utak ko. Isang pangyayaring hindi ko kailanman ginusto.
Kasama ko noon ang kaklase kong si Kyle. Close kami. Hindi kami mag-best friend, pero lagi kaming magkagrupo sa activities. Naiwan kami sa school dahil sa practice para sa PE performance. Pagod, gutom, pero okay lang, sanay kami. Pagkalabas namin ng campus, pasado 8 PM na. Tahimik ang buong kalsada. Yung tipong wala ng estudyante. Wala ng tricycle halos. At yung hangin, malamig. Ibang klaseng lamig. Yung lamig na may dalang kaba. Cesar, bilisan natin. Ang tahimik masyado. Sabi ni Kyle habang inaayos yung backpack niya. Tumango lang ako. Totoo, may kakaiba. Habang naglalakad kami sa mahabang daan papunta sa highway, bigla kaming nakarinig ng mabilis na yabag sa likuran namin. Yung tipong may nagmamadaling humahabol. Pareho kaming napalingon. May lalaki, payat, madumi ang damit at nakasombrelo. Naglalakad ng paika-ika. Pero ang pinaka nakakakilabot, may hawak siyang mahabang patalim. Cesar, patay tayo dito, sabi ni Kyle. Hindi namin alam kung anong gagawin. Tumabi kami para daanan lang kami. Pero hindi siya dumaan. Huminto siya at tumitig sa amin ng diretso. Mga bata, halik kayo rito. Basa ang noo ng pawis at yung ngiti niya, hindi normal. Nagkatinginan kami ni Kyle. Pareho kaming kabado. Naglakad kami pa atras, dahan-dahan. Pero bigla niyang tinaas ang patalim at doon nagsimula ang tunay na bangungot namin. Pagtaas niya ng patalim, parang humigpit bigla ang paligid. Parang lumiit yung daan. Parang humina yung boses ko. Pero si Kyle ang unang tumakbo. Cesar, takbo! Sigaw niya. Tumakbo kami ng mabilis. Halos hindi namin marinig ang sarili naming yabag dahil mas malakas ang sigaw ng baliw sa likod namin. Huminto kayo! Yung boses niya parang hayop na gutom. Naririnig namin yung mga yapak ng tsinelas sa may semento. Hindi ko alam kung adrenaline ba o takot. Pagliko namin sa kanto, doon nangyari ang hindi ko malilimutan. Biglang nadula si Kyle. Nadapa siya at gumulong sa semento. Kyle, tayo! Sabi ko. Pero bago ko pa siya matulungan, dumating yung baliw. Mas mabilis kaysa inaasahan ko. At bago pa ako makasigaw ulit, narinig ko yung tunog ng patalim na tumama sa laman. Tumama ang saksak sa tagiliran ni Kyle. Umalingaw-ngaw yung malakas niyang ungol ng sakit. Parang sinaksak din yung kaluluwa ko. Kyle! Halos mawalan ako ng boses sa sigaw ko. Yung baliw, nakangiti, nanginginig. Parang lalo siyang nabaliw sa ginawa niya. Pero hindi ko alam kung dahil ba sa takot niyang may makarinig o dahil sa gulat ng sarili niyang ginawa. Bigla siyang tumakbo palayo. Tumakbo siya papasok sa madilim na iskinita. At nawala na parang walang nangyari. Ako naman, napaluhod ako sa tabi ni Kyle. Nanginginig yung kamay ko habang pinipigilan ko yung pagdurugo niya. Bro, huwag kang pipikit please. Nahihirapan siyang huminga. Cesar, huwag mo kong iiwan. Hindi kita iiwan. Nilakasan ko ang loob ko. Itinayo ko siya kahit nadudulas ako sa dugo niya. Sinakay ko siya sa unang tricycle na dumaan. Sinigawan ko yung driver. Humingi ako ng tulong. Umiiyak na halos hindi na makapagsalita. Pagdating namin sa ospital, dinala siya agad sa ER. Basa ako ng pawis at dugo. Hindi ko alam kung ilang minuto o ilang oras na kami doon. Basta ang alam ko lang, nanginginig pa rin yung tuhod ko. Makalipas ang ilang oras, lumabas yung doktor. Stable na siya. Mabuti at nadala niyo agad. Doon ako bumagsak sa sahig. Halos malaglag yung balikat ko sa paghinga ng malalim. Kinabukasan, nakita ko si Kyle sa hospital bed. Maputla pero buhay. Nakangiti kahit hirap.
Cesar, buhay pa ako. Napangiti rin ako kahit puno ng luha yung mata ko. Buwisit ka, Kyle. Huwag mo na uulitin yun, ha. Biro ko, pero nanginginig pa rin yung boses ko. Tinawanan niya ako ng mahina. Yung baliw, sabi ng pulis, hindi nila nahuli. Walang nakakita kung saan tumakbo. Parang naglaho. At hanggang ngayon, tuwing dadaan ako sa madilim na kanto na yon, tuwing maririnig ko yung yabag ng taong nagmamadali o kahit simpleng tunog ng metal na kumakalansing, bigla ako napapalingon. Bigla akong kinakabahan. Pero isang bagay ang malinaw. Buhay si Kyle. At yun ang hindi ko pagsisisihan. Kahit buhay ko pa ang maging kapalit. Ako si Mary, 32. Caregiver ako. At gabi ang uwi ko madalas dahil sa shifting schedule. Sanay ako sa katahimikan tuwing madaling araw. Yung tipong ikaw lang ang naglalakad. Pero may isang gabing dumurog sa normal na paningin ko sa mundo. Isang gabing hindi ko akalain na magiging saksi ako sa isang bangungot na totoo. Pasado 2:30 AM noon, papunta ako sa overpass para tumawid papunta sa sakayan ng jeep. Tahimik ang paligid, malamig ang hangin, at walang masyadong tao. Nagmamadali pa ako dahil gusto ko nang makauwi para makapagpahinga. Nasa gitna na ako ng overpass nang makarinig ako ng malakas na sigawan sa baba. Tulungan niyo ako! Aray ko! Sumunod ang isa pang boses. Nag-hysterical. Napatigil ako. Sumilip ako sa gilid ng overpass. At doon ko siya nakita. Isang lalaking gulo ang buhok. Walang sapatos at may hawak na isang mahabang patalim. Nagmumura siya, umiiyak, sumisigaw ng kung ano-anong hindi maintindihang salita. At ang mas malala, hinahabol niya ang kahit sino. Kung sino ang makasalubong niya, hinahampas niya, sinasaksak niya, hinihiwa at tinutulak. May lalaking nadapa, sinaksak niya sa braso. May babae sa tindahan na nagtatakbo papasok at tumakbo rin siya paakyat. Parang wala siya sa sarili. Santo Diyos! Mahina akong bulong. May dalawang tambay ang nagtry siyang pigilan. Pero nang makita nilang may patalim, nagtakbuhan sila. At doon niya ako nakita. Nasa taas ako ng overpass. Tumingala siya, tumingin diretso sa akin. Malaking mga mata, puno ng luha, pero puno ng galit. Ayan ka, sabi niya habang tumatakbo papunta sa hagdan ng overpass. Nanlamig ang buong katawan ko. Tumakbo ko palayo, pero nanginginig yung tuhod ko. Mabilis siyang nakaakyat. Naririnig ko ang yabag niyang malakas. Pagdating ko sa kabilang dulo ng overpass, may dalawang motorista na nakakita sa akin. Ate, bakit kayo tumatakbo? Tanong nung isa. May baliw, may patalim, Hindi ko natapos kasi bigla siyang lumitaw sa likuran ko. Nakasampa na siya sa huling baitang ng hagdan. Pawis, puro dugo ang damit. Huli ka ha? Paos niyang bulong. Napaatras ako ng dahan-dahan habang umiiyak. Pero bago siya makakbang, may sumigaw na mga tao sa baba. Huliin niyo, pulis! Nag-aamok yan! Nagkagulo. May nagbagsakan na prutas sa tindahan. May sumisigaw, may tumatakbo. At sa gitna ng kaguluhan, bigla siyang tumigil. Parang naguluhan, parang natakot. Tama na! Tama na! Ayoko na! Sigaw niya. At bago pa may makahawak sa kanya, tumakbo ulit siya pabalik sa overpass at umakyat sa railings. Wag! Sigaw ko, pero huli na. Umakyat siya sa pinakataas na bakal at tumalon pababa. At sa mismong segundo na yun, sumalpok siya sa dumaan na truck.
Malakas ang tunog. Parang piniga ang katawan niya. Tumalsik pa siya sa gilid ng kalsada. Napatigil ang lahat. Biglang tumahimik. Yung takot, napalitan ng pagkahindik. Hindi ko alam kung ilang minuto akong nakatayo roon. Nanginginig ako. Hindi ako makagalaw. Nakatingin lang sa baba habang nagsisigawan yung mga tao. Kinabahan ako. Hindi dahil sa dugo, kundi dahil sa mismong katotohanang nakita ko siyang nagdesisyon na tapusin ang buhay. Kinuha ng pulis ang statement ko. Ako yung pinakaklaro raw na nakakita sa buong pangyayari mula sa pag-aamok niya hanggang sa pagtakbo ko, hanggang sa pagtalon niya. Sabi ng mga residente, ilang araw na siyang nagwawala at hindi umiinom ng gamot. Wala raw kamag-anak, wala ring sumisita. Pero simula nung gabing yun, bawat pag-uwi ko, tumitingin muna ako sa paligid, sa ilalim ng overpass, sa kalsada, para lang makasiguradong wala ng taong may hawak na patalim na mga habol bigla. Pero ang pinakang ayaw kong maalala ay hindi yung saksakan, hindi yung sigawan, kundi yung sandaling tumingin siya sa akin. Yung tingin ng taong tuluyang tinalo ng kanyang isipan. Yung tingin bago siya tumalon. At minsan, tuwing dumadaan ako sa overpass na yon, naririnig ko pa rin sa utak ko yung sigaw niya. Tama na! Ayoko na! At napapabilis ang lakad ko. Parang nandun pa rin siya. Kung tawagin ako sa amin, Aling Terya. 63 na ako. Sanay akong umuwi ng gabi dahil sa maliit kong tindahan sa palengke. Madalas, tahimik lang ang daan pa uwi. Pero kabisado ko ang paligid at kabisado ko ang bawat kanto. Pero isang gabi, may nangyari na hindi ko akalain. Isang gabing muntik nang maging huling gabi ko. Habang naglalakad ako, may nadaanan akong babae sa gilid ng poste. Payat, gusgusin, at nakaupo sa gutter. Nakahawak siya sa tuhod niya at nanginginig. Akala ko tulog lang o lasing. Pero nang lumapit ako, bigla siyang tumingala. Lola, tulungan mo ko. Nawawala ako. Mahina niyang sabi habang umiiyak. Kinabahan ako. Pero awa ang nararamdaman ko. Bata pa siya, siguro nasa 20s. Ang ganda ng muka, pero halatang ilang araw nang hindi naliligo. Ineng, may pamilya ka ba? Gusto mo ba ipatawag ko? Sabi ko. Umiling siya. Wala po, pwede po bang ihatid niyo ako sa kanto lang? Natatakot po ako. Nagdalawang isip ako, pero babae siya. Sabi ko, sige, sumunod ka sa akin. Naglalakad na kami. Nasa likod ko siya, tahimik lang. Pero habang tumatagal, napapansin kong parang palapit siya ng palapit sa likod ko. Ayaw niyang malayo ang distansya namin. At tuwing lumilingon ako, yumuyuko siya. Pagdating namin sa isang parte ng daan na walang ilaw, bigla siyang huminto. Lola, iba na ang tono ng boses niya. Hindi na maamo, hindi na mahina. Sandali, sabi niya. Napahinto ako. Tumingin ako sa kanya. At doon ko nakita, hindi na siya umiiyak. Nakangiti siya, pero hindi na normal na ngiti. Ang lapad na nito at ang talim ng tingin, parang ngiti ng baliw. Lola, ang dami mong dala, no? Akin na yan. Bago pa ako makatakbo, hinablot niya ang bag ko. Sobrang lakas ng hatak niya. Tinulak niya ako sa pader. Halos mawala ako sa balanse. Akin na lahat yan, Lola.
Nanginginig ang kamay niya pero hindi sa takot, sa sobrang kasabikan. Tinry kong sumigaw. Tulong! Tulong! Pero tinakpan niya ang bibig ko. Shh! Konting respeto sa bata. Huwag maingay. Nagpumiglas ako. Napahawak ako sa braso niya. Pero mas lalo niyang hinatak ang bag ko. Narinig ko yung pagkasira ng strap. Natumba ako sa simento. Hindi ko makita ng malinaw dahil sa takot. Pero kita ko yung silhouette niya habang mabilis na tumatakbo papalayo. Bit-bit ang bag ko, cellphone, pera, pati mga pinamili ko. At bago siya lumiko papunta sa madilim na iskinita, sumigaw pa siya. Salamat sa tulong, Lola. Tumawa pa siya. Yun ang tumatak sa akin. Yung tawa na parang wala sa tamang pag-iisip. Tawa na sigurado akong hindi ko malilimutan. May dumaan na lalaki at tinulungan akong tumayo. Tumawag sila ng barangay. Kinausap ako, tinanong ang itsura ng babae. Pero ang hirap ilarawan. Ang bilis ng galaw niya, ang gulo ng buhok, at ang tanging malinaw lang sa akin ay yung ngiti niyang nakakaloko at nakakatakot. Hindi nila nahuli yung babae. Walang nakaalam kung saan siya tumakbo. Wala ring nakakakilala sa kanya. At mula noon, tuwing may batang babae na lalapit sa akin at hihingi ng tulong, hindi ko na maiwasang kabahan. Hindi ko maiwasang maalala yung sandaling nagtiwala ako sa maling tao. At hanggang ngayon, Sir Dave, sa tuwing maririnig ko ang halakhak ng isang lasing o isang batang tumatawa sa kanto, napapatigil ako, napapatingin sa dilim, at hindi ko maiwasang kabahan. Hanggang dito na lang po. Salamat.